Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama. At welcome po sa ating online Bible study sa gabing ito. Ito muli ang inyong makakasama sa gabing ito, Brother Roland de la Paz. At binabati po natin at welcome ang lahat po na kasama natin sa Zoom, sa Facebook Live at ganoon din na makakapanood po ng ating presentation sa gabing ito sa ating YouTube channel. At sa ating pong pag-uumpisa ay aking pong inihiling na tayo po ay sama-sama sa isang panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus, kami lumalapit sa inyong banal na pangalan at nagpapasalamat sa isa naman pong pagkakataon na kami magsama-sama upang aming pag-aralan ng inyong mga salita, maging sa kalusugan at pagpipigil na siya po ang huling bunga ng iyong banal na Espiritu upang kami po ay magbigay sa inyo ng kaluguran. At nawa rin ay tulungan niyo po kami ng makalangit na pangunawa ang ipagkaloob sa bawat isa. Palain niyo po ang programang ito, ganun din po ang lahat ng makakapanood. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, linisin kami sa dugo ng aming Panginoon Hesus, alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Sa muli po ay welcome sa ating programa sa gabi ito, sa ating Temperance Series, at tayo po ay mag-umpisa na at nawa ang bawat isa ay handa na rin po upang tayo lahat ay makinabang sa ating lesson sa gabi pong ito. Kaya nawa rin ay atin na rin pong handa ang ating mga sarili. Kung gusto niyo pong mag-note ay pwede po, at kung hindi naman, pwede niyo pong ulit-ulitin na panoorin ang ating pong programa. So ngayon po tayo mag-umpisa na sa ating pag-aaral at ay nasa topic 235 at ito po nga ang topic natin for this evening, sunlight. Sunlight. Isa po ito sa mga natural doctors na kasama po sa New Start. Yun nga po ang N stands for nutrition, E for exercise, yung po W for water, and then yun nga po yung S, ito po yung sunlight, and then yung T for temperance, A is for air, and then R is for rest, and then T yung trust in God. So tayo po ngayon ay magpapatuloy at mag-umpisa sa isang talata na mababasa po sa banal na kasulatan, Ecclesiastes chapter 11 verse 7. Ang sabi po ng Bible, "Truly, the light is sweet and a pleasant thing. It is for the eyes to behold the sun." Nasusulat po yan sa banal na kasulatan. Kaya kung ito po ay sinabi ng Espiritu ng Diyos, ito nga po ay tiyak at ito nga po ay magbibigay sa atin po ng biyaya ang araw nilalang ng ating Panginoon. So tayo po ay magpapatuloy. So sunlight is the source of all light. So ang sikat ng araw, siya rin po ang pinanggagalingan ng lahat po ng buhay. Maging sa tubig, maging sa himpapawid, maging dito po sa lupa, yan po ang source o pinanggagalingan nga ng buhay. Kaya yung pong vitamins, ang vita, ibig sabihin ay life, at yung vitamins ay nagagaling din po yan sa lahat po ng nasisikatan ng araw. So God said sa Genesis chapter 1 verse 3, sa day of creation, the first day of creation, God said, "Let there be light," and there was light. So pwede nating pagbulay-bulayan bakit ang liwanag o ang sikat ng araw o ang unang nilalang ng ating Diyos. Siyempre po, pwede nating sabihin na kung madilim, hindi natin ma-appreciate ang kagandahan ng paligid o ng kapaligiran. Pero kapag merong ilaw, merong liwanag, lalo na po kung merong araw, ay tiyak po na makikita natin ang paligid at ma-appreciate natin ang kagandahan po ng nilalang ng ating Diyos. Dito po sa Genesis chapter 1 verse 16, ang sabi po ng Bible, "And God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night, and He made the stars also." Dito po sa talata na ito ay nilalang ng Diyos ang dalawang dakilang liwanag. Ang una ay ito nga po yung araw, na siya pong maghahari sa araw. At yung isa naman ay maghahari sa dilim o sa gabi. Siyempre, ang araw, ang sun, at ang isa na sa araw, sa daylight. Ang isa naman po ang buwan. No? Kapag madilim ang gabi at andyan po ang buwan, magbibigay din siya sa atin ng liwanag.
bagamat ito ay tinawag po ng Bible na lesser light. At pagkatapos po nito, meron pang mga bituin na nagniningning dyan po sa kalawakan. Bagamat alam natin ang sun o ang araw, isa po siyang bituin na pinakamalapit sa atin sa Earth o sa solar system, ay maunawaan po natin lahat po yan ay disenyo ng ating Diyos para maging maganda ang kalawakan na nilalang niya o ng nilalang ng dakilang Diyos o manlalalang. So, balik tanawin po natin ang paglalang ng ating Diyos, the creation of God o God's creation o plainly the creation. Ang unang araw nga po ay liwanag at ang ikalawang araw naman ang paglalang ay ang firmament, and the third ay yung sea, grass, herb, and fruit tree. Ang ikaapat ay sun, moon, and stars. And then yung ikalima ay yung fish and birds. Ang ika-anim, cattle, creeping thing, beast, and man. So mapapansin po natin dito na sa first day ay merong liwanag. Let there be light, and there was light. Bagamat sa ikaapat na araw ay makikita natin, mapapansin natin, andun pa lang po ang paglalang ng araw at ng buwan at ng mga bituin. Ayan. At kung ating pong itutuloy ang ating pag-aaral, kung babasahin po natin ang Revelation chapter 21, ay makikita po rin natin doon na hindi na kailangan ang sikat ng araw dahil sa kaluwalhatian ng ating Ama o ng ating Diyos. Sa makatwid, para maging malinaw po sa atin, bagamat merong liwanag sa first day at nilalang ang araw, ang buwan at ang mga bituin sa ikaapat na araw, at mapapansin po natin, yan din ang kaluwalhatian ng Diyos at masasabi rin po natin, iyan ang kalooban ng Diyos, nagbigay siya ng liwanag at sa panahon natin ngayon, gusto niya rin ay maliwanagan ng mga tao sa bagay na makalangit o maging sa salita niya sa banal na kasulatan. So tayo po ay magpapatuloy ating pagbulay-bulayan. Kung wala kaya pong araw, no? Without the sun, our planet would be cold and lifeless. Kung walang araw, ang planeta o ang mundo ay tiyak po na ito'y napakalamig, lalo na sa mga lugar na nagwi-winter. And then, siyempre, ay kung walang araw, dahil ito nga pinagagalingan ng sources of life, ay tiyak po na walang mabubuhay dito po sa mundong ibabaw. Kaya napakadakila, napakarunong at makapangyarihan ng ating Diyos. At ganyan nga ang pagdisenyo niya po dito sa kalawakan o maging sa solar system o maging sa mundo na tayo po ay nasisikatan ng araw. So, what is in the sunlight? Ano bang meron dyan po sa sunlight o sa sikat ng araw? So, bakit nilalang ng Diyos? Para saan ba ito? Maliban sa liwanag, maliban po sa para makita natin ang kagandahan ng kanyang nilalang, para saan nga po ba ang sunlight na ito? So, tayo po ay pagpapatuloy. So, unang-una ay meron pong tatlong rays o kaya po ay sikat nga, no? Ng araw. Kaya yung tinatawag na sun rays na yan po. Kaya meron pong ultraviolet light or UV light, meron pong white light, at merong infrared rays. Ito pong infrared light or rays gives the warm feeling. Kaya pag pakiramdam natin na sikatan tayo ng araw, ay para tayong naiinitan, yan po ay ang infrared light. And then white light is visible. So ito po nakikita natin na magbibigay sa atin ng liwanag at makikita rin natin na merong 7 kulay. So 7 colors can be seen in the rainbow. Dahil nga po dyan sa liwanag o yung tinatawag po na white light na yan. Kaya 7 colors, yun po yung Roy G. Biv na sinasabi natin. Red R stars stands for red. Yan po yung pinakamaliwanag na kulay. O for orange, or Y for yellow, and then G for green, B for blue, I for indigo, and then po yung V for violet. No? So yan po ang 7 kulay po ng tinatawag po nating bahag-ari o ng rainbow. Ang Diyos din po ang lumalang dyan po, gumawa ng rainbow. Ito yung covenant niya kay Noah. Nung pinakita niya kay Noah, nalungkot siya at ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng baha at pinakita niya
sa kay Noah at sa banal na kasulatan, ito yung pakikipagtipan niya. Kaya pag nakakita po tayo ng bahagari or rainbow, kahit malakas ang ulan, hihinto po ang ulan. Yan po ang tipan ng Diyos sa kanyang nilalang o sa tao. So tayo magpapatuloy. Sunlight or patuloy tayo sa ano mayroon sa sunlight. So ultraviolet rays kill harmful germs. Kaya ang ginagawa po natin kapag naglalaba po tayo ay ating pong sinasampay sa ilalim ng araw para po yung mga germs o bacteria o harmful germs dyan po sa ating mga damit o sa ating mga gamit ay upang sila'y mamatay. Kaya madali rin pong isipin kapag ang damit na nilabhan na hindi natuyuan po o hindi natuyo sa ilalim ng sikat ng araw ay meron po siyang amoy kasi ay hindi namatay ang lahat ng germs o bacteria na nandiyan po. Kaya ang sunlight, siya po ay germicidal. And then ang sunlight divided to 3 bands nga. Ito yung ultraviolet C, ultraviolet B, ultraviolet A. And then yung ultraviolet B, it reaches surface of skin. Siya po yung maabot po sa ating balat. Yung ultraviolet A penetrate more deeply. Papasok pa po siya mas malalim sa ating balat. And then yung ultraviolet C absorbed by ozone layers. Kaya ayon po sa mga scientists, ang ozone layer ay nabutas na ng dahil po sa mga kakulangan, karumihan ng tao, sinunog niyo po yung mga styrofoam o kaya po yung mga plastic wares na siya pong sumira sa ozone layer. Anyway, ito pong UVC, ito po ay na-absorb po ng ozone layer. So tayo ay magpatuloy. Benefits of sunlight. Sunlight stabilizes blood sugar or glucose levels. And it stimulates the pancreas to produce sufficient insulin. Kaya ito'y makakabuti sa mga tao na hindi po stable ang kanilang blood sugar. It's either na hypoglycemic or hyperglycemic po sila o kaya po ay mayroong problema sa diabetes o sa paglabas ng insulin mula sa pancreas. Yan po, kaya kailangan ng sikat ng araw. It stimulates the production of an enzyme, glycogen synthase, which transfer glucose to glycogen and store in the liver. So yan po ang process, kaya nga po ay ito yung pakinabang o benefit na makukuha natin sa sunlight, lalo na po sa mga may problema sa blood sugar. So it improves circulation and it increases the oxygen carrying capacity of the blood. It improves muscle tone and endurance and lightens your nerves or elevates the mood and makes skin smooth, pliable, and a healthy glow. And a tan skin is 3 times more powerful to kill germs. So yan po ang mga pwede nating ma-benefit, mapakinabangan sa tinatawag po na sikat ng araw o ng sunlight. At pinapalakas niya rin po yung ating immune system. It strengthens the immune system. So ito po sa pamamagitan ng mga neutrophils, ng mga phagocytes, more efficient at ingesting germ and increase the number of lymphocytes. Ito pong neutrophils, kinakain niya po yung mga germs, at upang hindi na kumalat sa ating katawan at tinutulungan niya rin po dumami yung bilang po ng mga lymphocytes na sila po ay kasama sa ating immune system upang malabanan po natin at ibang mga infection o mga sakit na naglilipana dito po sa mundo. And then maliban po doon, it strengthens the bones. So ito po yung pinaka-common na knowledge natin kapag tayo nasisikatan ng araw, ay mapapalakas po yung skeletal system, lalo na po yung ating mga buto. So it helps to retain calcium and strengthen bones and teeth and helps to prevent rickets and osteomalacia. Ang rickets po ay para sa mga bata na bone deformation ng dahil po sa kakulangan po ng calcium at ganoon din ang osteomalacia sa mga may edad na po na yan po ang epekto kapag kulang tayo sa vitamin D or calciferol o yung sa simple po, ang common na usapan ay calcium. So vitamin D makes out of cholesterol deposited under our skin. Kaya kung tayo nagbibilad po sa ilalim ng araw, ay makakatulong din po ito kung meron po tayong gusto nating mabawasan yung ating cholesterol, total cholesterol o kaya yung bad cholesterol dahil ay kanya pong pinapalabas yan sa ating mga balat.
ang vitamin D na makukuha sa sikat ng araw. The study involving 30 patients with hardening of the arteries showed an almost 13% decrease in blood cholesterol levels following one single sunbath. So isang sunbath lang, punta ka sa ilalim ng araw sa tamang oras po, atin po nakita niya ay bumaba ng 13% ang blood cholesterol ng tao na ito. As the concentration of cholesterol in the skin goes down, the cholesterol in the blood, the plaque in arteries is also reduced. Kaya ito po ay nakakatulong, ang sunlight na ito, makakatulong sa mga tao matataas po ang blood cholesterol. Yan. Yan po ang reaksyon ng araw. Kaya napakatalino, napakadakila ng ating Diyos. Ang araw hindi lang sa liwanag, hindi lang po sa mga bakterya, kundi para sa ating kalusugan, maging sa mga cholesterol, mga sa diabetic. Ano pa po? Can we get swab food? Makukuha ba natin ito sa mga pagkain? O small amounts in carrot tops, mushroom, egg yolk, at higit sa lahat po, yung green leafy vegetables o maging mga prutas, diverse fruits. At kapag kinain po natin yan, ang mga prutas o mga gulay o natural food na yan, at tayo po'y nasa ikatan ng araw sa tamang oras, yan po'y magbibigay po sa atin ng vitamin D, natural vitamin D. So, exposing your face to sunlight for just 15 minutes will give you more than enough vitamin D for the day. So, yan po ang sinasabi. Kaya kailangan sa tamang oras po na tayo'y nabibilad, hindi po yung sa tanghaling tapat na maaari po ito maging panganib or harmful sa ating pong kalusugan, maging sa ating balat. So benefits of sunlight continued. Most effective germ killers para po sa mga may pneumonia, puerperal fever. In puerperal fever, ito po yung mga lagnat ng mga batang bagong silang, acne and other infections. Promotes wound healing. Kung may mga sugat tayo, ayan po, kailangan po natin ang sunlight. Helps to prevent infections dahil nga po siya po ay germicidal at magbibigay sa atin ng malakas na immune system. No? Kaya napakadami po ng benefits o makukuha nating biyaya dyan po sa sikat ng araw o ng sunlight. Okay, so ito po susunod, sunlight and biological clock. So kapag tayo po ay lumipat sa isang lugar, lalo na kung 10,000 miles po yan ang layo, usually ang oras ay bumabaliktad. Kumpara po natin ang oras natin dito sa Pilipinas, sa East Coast ng United States, usually ay 12 or 13 hours po ang difference. Kaya kapag ikaw ay nag-travel, mag-a-adjust po yung body natin sa yung tinatawag na biological clock. So ano po ang magiging role ng sunlight sa ating biological clock? No? So dito makikita po natin sunlight ay yung tinatawag na suprachiasmatic nuclei or SCN by sending inhibitory messages to the pineal gland and stops the production of melatonin. So ang melatonin, siyempre po kailangan po natin yan sa gabi, bagamat yan ay pwedeng mag-develop sa araw, pero yan po ay ayon sa ating pinag-aralan, kung natatandaan nyo, alas 2 ng madaling araw, dyan po malakas makukuha ang melatonin na ito'y makakatulong sa ating body clock, sa ating mood at marami pang iba. So, ang itong tinatawag na SCN po ito yung magbibigay ng signal, no, sa ating pineal gland, no, para ma-regulate din po niya ang paggawa ng melatonin na kinakailangan po ito sana sa madilim o sa gabing oras. Yan. So sunlight resets the internal biological clock to 24-hour day. So yan po. Kaya kapag tayo ay pumunta nga ng lugar na almost up or 12 hours or 13 hours ang time difference, kailangan po natin ng araw para madali pong makapag-adjust ang ating body clock. So again, the suprachiasmatic nuclei region is located in the hypothalamus of the brain. Nandiyan po yan sa bahagi ng ating utak. Magbibigay po siya ng signal para po ay ma-regulate din po yung secretion po ng melatonin, which is very essential para po sa ating pagtulog, sa ating mood, sa ating kalusugan as a whole. So experiment on rats. At meron pong pag-aaral na ginawa ng mga dalubhasa at ito po yung kanilang ginawa.
So researchers in Finland found that rats who were exposed to natural daylight had significantly higher evening melatonin levels than another group of rats who had an equal amount of exposure to artificial light. So ang nangyari po, ang kanilang experiment ay ang artificial light at yung sunlight ang ginamit. So mas higit po ang nasisikatan ng araw at pagdating po ng tamang oras para magkaroon po ng evening melatonin nga ay mas mabe-benefit po sila. Kaya kung meron naman pong gagamitin daw na artificial na ilaw o mamaya ay makikita nyo po ay makikita natin mas advantageous po, beneficial ang natural light which is coming from the sun. So natural light is best for melatonin production. Yan po, no? So older people need more sunlight. Habang tayo tumatanda ay kailangan din natin. Bagamat kailangan din po yan ng mga bata, lalo na yung mga sanggol, makikita po natin mamaya. So nais ko pong i-quote itong passage na ito sa Ministry of Healing, page 276. Vigor declines as years advance, leaving less vitality with which to resist unhelpful influences. Hence the greater necessity for the aged to have plenty of sunlight and fresh, pure air. Kaya habang tayo tumatanda, mas kailangan po natin ng sikat ng araw sa tamang oras at ganun din po yung fresh or pure air para sa ating kalusugan at para po lalong bumaba yung ating buhay. Sunlight and hyperactive children. So ito po yung mga malilikot na mga bata. So sunlight has a soothing and a relaxing effect on everybody. Desirable for everyone, especially children, to spend 1 hour per day out of doors. Ayon po yan kay Dr. John Ott experiment, sa kanyang experiment. Kaya ang mga batang malilikot, hyperactive po, ay makakatulong po sa kanila na sila ay nasisikatan po din ng araw. And then lack of sunlight, kapag kulang naman po tayo sa sikat ng araw, di tayo nasisikatan ng araw. Kaya ito yung disadvantage. Kung tayo nagtatrabaho ng indoor at pagkatapos ay night shift, no? O graveyard shift nga ang tawag po dyan dahil hindi tayo nakaka-benefit ng marami. Kung natatandaan niyo po yung pinag-aralan natin tungkol sa pagtulog or sleep, at ito nga pong sunlight po na ito. So, ito po yung tinatawag na SAD or Seasonal Affective Disorder, depressed due to deprivation of sunlight during winter. So, dito sa atin ay walang winter, pero yan po sa mga lugar na nagwi-winter, yan po ang nangyayari. Kaya dito sa atin, at kahit na po umuulan, pag sumikat ang araw, ay sikapin po natin na tayo maarawan. No? Sunlight alters mood chemically and prevent depression. Nakakatulong po siya sa depression. Seasons of shorter days and less sunlight. So yan po, no? Ay sikapin natin sa mga malungkutin, sa mga nadidepress, o kaya po naapektuhan ng mga bagay-bagay dito sa sanlibutan at minsan ay palagi pong may anxiety ang mga tao ngayon, nadidepress ang mga tao ngayon, balisa nang dahil po sa kakulangan natin ng magandang relasyon sa ating Diyos. No? Hindi naman natin hinahatol ang mga tao, pero kailangan unahin po natin ang Diyos sa lahat at pagkatapos po ay pagkakaroon niya sa atin ating mga pangangailangan. Kaya nga sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, ito po yung mga necessities, shall be added unto you. No? Kaya unahin po natin ang ating Panginoon. So symptoms of SAD, ito po siya. So depression starting in autumn or winter, kaya kapag mag-umpisa na po yung mga tag-ulan dito sa Asia na hindi nagwi-winter, yan po, nasa tinatawag na tropical countries, yan ay meron din pong epekto sa atin ito at meron din po siyang relativity. So lack of energy and enthusiasm, feeling of sluggishness, lack of interest in work and in other people. So parang tamad tayo, ayaw na magtrabaho, parang ayaw natin magsalamuha, makita yung mga tao. Increased appetite, especially po for carbohydrates and weight gain. So yun po yung mga sintomas na tinatawag na SAD, na Seasonal Affective Disorder. So it increased sleepiness, including during the day with afternoon slumps, social withdrawal, and afternoon slumps with decreased energy and concentration, slow, sluggish, lethargic movement. Kaya napakalaki ng epekto sa isang tao
na hindi po nasisikatan ng araw, no? Sa ating pong kalusugan as a whole, for our health, whole being, whole being, at ito po ay maging sa ating pong kaisipan, no? Meron po siyang epekto. Kaya napakahalaga na tayo masikatan ng araw. So ito po yung artificial light na tinatawag na minsan ay ginagamit ng mga tao. Pero yun nga yung experiment kanina sa mga daga, mas advantageous po yung natural light na nanggagaling nga sa araw. So, and then ito po yung mga ginagamit ng mga tao. Yan po, no? Early US research quoted in a study indicating that young people who use sunbeds are 20% more likely to develop certain types of skin cancer tumors than people who have never used one. So, hindi po ito makakabuti sa ating kalusugan. Mas maganda po yung natural. So, natural light is the best. For all that, natural light is still best. One study cited by the U.S. National Mental Health Association found that an hour's walk in winter sunlight was as effective as 2.5 hours under bright artificial light. So, yan po ang kanyang comparison. Bagamat doon sa artificial light, meron po siyang side effect o hindi magandang idudulot sa ating katawan dahil nga artificial po siya. Kaya yan po ang isa pang pag-aaral na ginawa din ng US National Mental Health Association. So color rendering index o CRI, natural daylight 100, full spectrum fluorescent 91, steady cool white fluorescent at 68 and other fluorescent 56. Yun po ang comparison. No? Kaya the best pa rin po ang natural light. And then sunlight and jaundice in babies. So up to 60% babies born with high level of chemical bilirubin. Kaya ito po yung yellow coloration, discoloration na makikita sa balat. And then immature liver too young to handle high levels of bilirubin. And sunlight will help break down chemicals. So sa mga sanggol na meron pong tinatawag po na jaundice o yellow discoloration sa skin ng bata, at ito po ay nangahulugan na mahina ang kanyang liver o mayroong problema sa kanyang liver, yan po, makakatulong po. So, recommendations, 10 to 15 minutes daily is sufficient. Exercise outdoors para sa mga adults, siyempre sa mga babies, binibilad din po yan. Kaya mapapansin natin, pag mayroong mga sanggol, binibilad ng mga kanilang mga magulang. So generally limit sunbathing to maximum of 30 minutes each side. No? So ito po yung maganda na tips para po sa ma-benefit po natin ang tamang sikat ng araw sa tamang oras. So dangers of sunlight. Kapag naman tayo po ay nagbilad sa ilalim ng araw, sa sobrang init ng sikat ng araw, at naalala po natin yung ultraviolet light, no? A, B, and C, no? So maaari po siyang magbigay sa atin ng skin cancer. So total amount of sun received over the years and then overexposure results in sunburn can cause skin cancer. Yung palagi pong nasa sunburn at sobrang exposure sa araw, maaari po siyang magkaroon ng skin cancer. So tanning prevent further injury to skin. So yun po, sunburn and UV light damage your skin and then skin cancer develops slowly. So yan po, alalahanin po natin pag sumobra din po sikat ng araw, kaya everything in moderation. Kaya nung unang panahon, lalo na po sa paglalang, hindi po ganyan kainit ang sikat ng araw kung ating pong balik-tanawin ang Genesis chapter 1. At lahat ay binigay ng ating Panginoon sa ating unang mga magulang ay puro maganda. Kaya nga sa Genesis chapter 1 verse 31, and God saw everything that He created and behold, it was very good. No? Kaya napakabuti po lahat ng nilalang ng ating Diyos. Kaya ngayon, makikita natin dahil po sa kasalanan ng tao at pag-aabuso niya at anong sinusunog po dyan at nabutas nga yung ozone layer, kaya ang init ng araw ngayon ay sobra po sa sakit sa balat. So ikalawa po ay yung pong cataract, no? Lalo na kung palagi kang nakakatingin sa sikat ng araw at saka yung nabibilad tayo, sobrang init. So cataract, cloudy or opaque area in the lens of eye. Yan po ang pinaka-definition, a simple definition of cataract. And stops light from passing through the lens. Yan pong catarata na yan. And cause blindness. Maaari po tayo mabulag. And then exposed to high levels of sunlight, they have a risk of 4 times to develop
cataracts. Kaya kung masyado po tayong na-expose o nabibilad sa sikat ng araw, no? Ay yan din po ay hindi mabuti. Kaya pwede tayong magka-katarata ng 4 na beses, no? Or 4 times greater risk, no? And then ultraviolet rays speed up clouding of lens. Kaya yun po. Yung UV light, kaya nga, halimbawa, may ginagamit kang UV light, usually gumagamit po tayo ng eye protector. So sa mga dentista, meron silang light curing na machine, ay ginagamitan po yan, ng mga salamin o dark shades para hindi po masaktan yung ating mga mata. Ganun din sa mga nagwe-welding at marami pang mga trabaho na na-expose ang kanilang mga mata sa sobrang liwanag. Kaya maging maingat po tayo. So ikatlo po ay skin aging. So repeated exposure or years, no, to ultraviolet radiation. So pasyado pong na sisikatan ng araw ay maari po tayo, ayan po, skin aging, tumanda yung ating mga balat na kumukulubot. Yan. Skin become thin and less elastic. And then develop blemishes, sun freckles, and wrinkles. Kaya kailangan sa tamang oras, katamtaman po para ma-benefit po natin ang lahat na bibigay sa atin ng sunlight. Kaya pag sumobra naman yan at wala sa tamang oras, marami din po ang peligro o panganib. So sunlight to your best advantage. Paano malalaman na ang sikat ng araw ay ang tamang oras upang ikaw ay magbilad? Best time for sunbath. Ito po. When your shadow is longer than or as long as your height. Kapag daw ang ating anino ay mas mahaba o mas matangkad sa atin, ay maaari po tayong makabenefit po sa sunlight na yan. So avoid sunlight from 10 a.m. to 5 p.m. Usually yan po ang sinasabi ng mga doctors doon po sa mga lugar na ang araw ay mainit na mainit ang sikat sa oras na 10 a.m. Pero ngayon sa atin, dito sa Asia o sa ibang bahagi po ng Asia, lalo na po ay nandun po sa lower part ng equator, sa tropical countries, ang mangyayari po, minsan ay alas 9 pa lang ay mainit na. Yun nga, sa atin, may experience po natin. Alas 8 ng umaga, medyo mahapdi na po ang sikat ng araw. So kung maaari po, alas 9, mas maaga, kung mahapdi na sa ating balat, ay iwasan na rin natin. So from sunrise hanggang sa oras na hindi po masakit yung init ng balat, o makita natin ang anino natin ay mas matangkad, mahaba kaysa sa ating actual na taas o height, yan po ang sukatan na beneficial pa po ang sunlight na ating paligid. Ito po yung tinatawag na solar angle limits, UV, ultraviolet B photosynthesis. So yan po ang isang illustration o isang picture para makita po natin. So the shadow rule. If your shadow is longer than you are or your height, then you will not make vitamin D. Yan po, no? So, makikita po natin dito na kapag itong shadow rule na ito, kapag mas matangkad, no? Yung tinatawag na araw daw, if your shadow is longer than you are tall, then you will not make vitamin D. So, kung pagmasdan po natin, ito yung UV, ultraviolet B photosynthesis. Kaya dito naman, kung ikumpara natin, yan, when your shadow is longer than or as long as your height, yan po, no? Kaya mapapansin po natin dito, unawain lang po natin mabuti, ay ito po yung ano tayo dito, aware tayo dito. So, ito pong kung pagmasdan po natin dito, ay makikita natin ang araw kapag yan po ay tumataas na, ay nag-iiba na po yung ating shadow. So ito po ay meron po siyang kaugnayan doon po sa angle. O yan, makikita natin ay 45 degrees po ang sikat ng araw, nandyan po siya. Kaya makikita po natin ay ingatan po natin ang ating mga balat. So ito po yung isang nais kong i-share po sa inyo para maging balance yung ating pag-aaral at baka naman ito'y makatulong. Compared po dito sa sinasabi sunlight to your best advantage, when your shadow is longer than or as long as your height, yan po, no? Hanggang dyan po tayo pwedeng
magbilad. Ayan po. Kaya yung oras na binigay from 10 a.m. kaya as early as 9 a.m. dito po sa atin ay makakatulong na yan po. Pero kapag 5 p.m. na po at hindi na masyadong mainit, pwede naman po tayong magbilad. So ito po yung again, solar angle limits UV ultraviolet B photosynthesis. Yan po. No? So reflection of sunlight. Kung pagmasdan po natin, may mga percentage tayong makikita po dito. Sa itong isa sa 2 to 5% ay dyan po yan sa may mga halaman. Itong 17% sa tabing dagat na alam natin pag summer talaga mainit na mainit. Ito pong sa 3 to 5% na bandang lower left ay makikita po natin. Ito yung Niagara Falls, no? May katabing tubig. And then 85% kapag winter time, yan po, no? Mapapansin po natin iba't ibang panahon, kaya kailangan ay mag-adapt po tayo sa ayon po sa season. Kaya tiyakin natin ang pagsikat ng araw na ating natatanggap ay yung pong talagang beneficial, hindi po mainit na nararamdaman ng ating balat. So sunburn home remedies. Just in case tayo po ay nasunog at di natin naiwasan ng dahil po sa kinakailangan. Pwede po tayong katasin natin yung patatas, potatoes, relieve sunburn pain, no? Yung kanyang juice, potato juice, o kaya grated potato, kung nasaan po yung sunburn, pwede natin gawing poultice o panapal. And then cut potatoes into tiny chunks and blend them, and then pat on the sunburnt areas and wait until dry and take a cold shower. Yan po. Pag natuyo na po siya, and then pwede na po tayo mag-cold shower. So yan po ang example ng sunburn. Ano pa pong another home remedies? Yung ice massage, although madalang po natin gamitin ng ice and natural medicine, mas maganda po kung cold water kasi ang ice nga ay pinapahinto niya po ang pagdaloy ng dugo, vasoconstrictor ang tawag sa kanya, maaari kang mamanhid. So kung kinakailangan na sobrang init, yan po ang pwedeng gawin. And then ikatlo po yung aloe vera o yung tinatawag po na sabila, yung kanyang katas, apply on skin and add moisture to the burn. So makakaganda po yan. It's very soothing, nakakaginhawa po yan sa mga, hindi lamang po sa sunburn, maging sa mga nasunog. O kaya ay nabuhusan ng mainit na tubig o mainit na mantika, sabila po talaga maganda. And then drink lots of water. Dagdagan po natin ang pag-inom po ng liquid. Just in case po na meron po tayong na-experience na sunburn at kapag unti-unti nababalat po yan, huwag niyo pong pilitin na balatan po yan. At meron pong kakayahan yung ating katawan, ang ating balat na malagas po siya mismo ang sunburn na yan. Huwag mong pilitin na matanggal o tanggalin yan. Otherwise, pag yan po ay nasugatan uli, ay magkakasugat nga. Pag dumugo po yung binabalat natin dahil nakikita natin na parang hindi maganda tingnan, huwag po nating pilitin po. Pwede natin gamitin ng aloe vera o katas po ng sabila. So, dito po nagwawakas ang ating presentation o programa sa gabing ito. Nawa ang bawat isa ay meron natutunan at nakinabang at alalahanin po natin ang araw ay nilalang ng Diyos para sa ating kapakanan, para sa ating kabutihan, pero dahil sa kasalanan ng tao, sinira niya ang kalikasan, nagkakaroon na po ng disadvantage ngayon o panganib sa ating pong kalusugan. Kaya alalahanin po natin sa tamang oras at sa mga sanggol, kinakailangan po sa mga matatanda, kinakailangan sa mga kabataan o maging sa mga adults, no, alike, ay lahat po yan kinakailangan natin para po sa iba't ibang mga benefits na ating napag-aralan ngayon ay ating makamtan. So tayo po ay magwawakas sa isang panalangin. Ang manaming banal na nasa mga langit, salamat po sa mga salita na aming napakinggan sa gabing ito na pag-aralan. Nawa ito po ay magsilbing paalala sa amin, dagdagang kaalaman, at nawa rin ay amin pong pagyamanin ang paglalang nyo sa araw, mga buwan at mga bituin. At aming alalahanin na kayo po ang lumalang, meron pong itong magandang kahulugan at biyaya sa amin. Kaya nawa Diyos ay tulungan kami na ito'y aming gamitin sa tamang pamamaraan. At nawa rin pagpalain niyo po ang programang ito, lahat ng aming mga tagapanood, at ganoon din ang
mag-aral, makakapag-manood pa sa mga darating na oras sa aming YouTube channel. At ganoon din po, Diyos, nilalapit namin ang mga may karamdaman. Kayo po ang dakilang manggagamot, naway niyong ipugin sa inyong mapagpalang kamay upang kanilang maranasan po kagalingan na nagmumula sa inyo. Patawarin kami sa aming mga gagawang kasalanan nagmula sa isip, sa salita at sa gawa. Ito po ang aming dalangin nyo nawang dinggin dahil ito ay aming hiniling sa tanging pangalan, aming Jesus. Amen. So hanggang dito na lang po, hanggang sa susunod nating pag-aaral. Ito po ang inyong lingkod na muli magpapaalam na, Brother Rolando Lapaz, at nagsasabing stay safe and God bless everyone hanggang sa muli nating pag-aaral.